And this is our final look. Watch this video, gagawa tayo ng step by step makeup tutorial. First step, skin prep. So, alamin nyo kung anong kailangang preparation ng inyong balat. If you are oily, if you are dry like mine, I use the collagen with vitamin C serum. Maganda rin tong makeup primer. Kumbaga, kumakapit yung makeup dito. And at the same time, nilalagay ko siya sa ref. Malamig ito para ma-minimize din yung aking pores. Important tip, let your skincare dry bago tayo mag-apply ng makeup para hindi siya mag-cakey or magbuo-buo. And look at that glow, diba? This is base. So, pwede kayong mamili depending on your skin type. Pwede kayong gumamit ng foundation if you need more coverage, kung kailangan mas maraming takpan. But personally, I love using skin tints like this. Kasi eto, may SPF 50 na. Kaya pansin nyo, hindi na ako nag-sunscreen prior. I like the Maybelline Fit Me Fresh Tint or the Be Brave Tinted Sunscreen. So, for this video, gamitin natin to kasi paubos na siya. And it's easy to apply. All you need to do is just put the product and blend. Also, when blending, pwede kayong gumamit ng fingers or pwede kayong gumamit ng brush. For the tinted sunscreen, I like using my fingers kasi nawa-warm up niya yung product and mas maganda yung lapat sa mukha. So, bakit ang dami kong nilagay? Kasi nga, ginagamit ko din siya as sunscreen. Kung manipis lang yung lagay ninyo, hindi nyo masaserve yung purpose niya. Ang importante dito, i-blend nyo siya maigi, ibaba nyo siya sa may leeg ninyo. Ganyan. After nyo ma-blend yung inyong base, dito nyo makikita kung saan nyo pa kailangan ng added coverage and dito na papasok si concealer. Aming klase ng concealer, this is easy to use kasi meron na siyang applicator. Tinitwist lang siya and then magdi-dispense na yung product like that. Pero yung mga high coverage concealer, katulad nito, yung pot concealer, ito yung magandang pang spot conceal. Para siyang masilya na natatakpan yung mga blemishes. And madali din siyang gamitin. Mostly talaga under eyes yung kino-conceal ko kasi dyan ako merong darkness. Yung iba naman pimple marks, yung iba naman melasma. So makikita nyo yan kung saan nyo kailangan maglagay ng concealer. Basta para sa akin, if you want to brighten the area, gamit ka ng concealer na lighter yung shade. And if you want to hide it, gamit ka ng concealer closest to your skin tone. Kasi kapag gumamit ka ng concealer na medyo light, lalo siyang ma-emphasize. Makeup na gagawin natin yung kompletong step by step. So, after that, mag-apply naman tayo ng contour. Pansinin nyo, lahat ng ina-apply natin ngayon na products ay cream product or yung wet products natin. Mamaya pa tayo mag-apply ng mga powdered products para iset tong mga to. Optional lang din tong mga step na to. Kung gusto nyo siyang skip or kung meron kayong step na gustong skip, go. Kapag nagbe-blend ng contour, gusto kong gumagamit ng brush. Ang purpose ng contour is para bigyan ng shape yung ating face. Kasi nakita nyo kanina parang ang putla-putla natin, diba? Like, I have my double chin, so itong aking cheekbones, and then yung aking noo. Ayan, pansinin nyo, nagka-shadow na yung face natin, hindi na siya puting-puti. And then, now we are going to add color. Dito na tayo maglalagay ng blush. So, cream blush yung gagamitin natin. Actually, parang lip and cheek mousse ito. And I like this product kasi long-lasting siya. Pwede din siyang gamitin. Ayan, fingers lang din tayo. Apply nyo lang siya dito. Ibe-blend nyo siya kung saan nyo nilagay yung cream contour. Depende kasi yan sa face shape ninyo. So, aralin yung maigi kung saan bumabagay yung blush. Gusto ko kasi yung effect na parang pinawis-pawisan lang. Ganun lagi yung peg ko. Next is kilay. Dahil mahaba tong step na to, gagawin ko na lang ng separate video. So, may kilay na tayo. Next step naman is the eyes. So, sa eyes, marami tayong pwedeng gawin. Pwede tayong mag-apply ng eyeshadow. Pwede tayong mag-apply ng eyeliner. And dito din papasok yung mascara. Hihira nyo kung makitang gumawa ng eye makeup because very sensitive yung eyes ko. As in, mag-eye makeup lang ako pag kinakailangan. Like, may event, may shoot. Pero kung hindi, for everyday, no, hindi ako mag-eye makeup. So, for today, gagamit tayo ng eyeshadow para lang i-contour yung ating eyes. So, ganyan lang. Yung kilay ha, ginawan ko na ng separate video yon. So, panoorin nyo na lang din. Kung gusto nyo ma-achieve yung natural looking kilay. Kasi, yun yung pinakakailangan talagang paliwanag, step by step. So, pansinin nyo yung eyes natin, nagkaroon na siya ng definition. And then, hindi na ako mag-eyeliner, but I'm going to apply mascara. If mahaba yung pilikmata ninyo, go and i-curlash nyo na yan. Kulot na yung pilikmata ko, katerno ng buhok ko. So, mag-apply na lang tayo ng mascara. I'm gonna show you kung gaano kanipis at iksi
ang aking pilik mata. So, yan na yung may mascara and ito yung wala. So, ayan na siya. Kita naman, di ba? Parang nabuhay yung mata ko. Next step, we are going to set our makeup. Ibig sabihin, yung mga nilagay natin kaninang wet products, isi-set natin with powdered products. So, meron ako ditong powder for the face, contour powder na paubos na. And pwede kayong mamili kung gusto nyong loose powder, kung gusto ninyong hindi. For the under eye, itong powder na ito yung gagamitin natin. Ito, kailangan nyo talaga siyang iset. Daanan nyo muna, i-blend nyo muna because naglagay tayo ng concealer. So, ganyan. Set nyo lang siyang ganyan. And nakita nyo, parang filtered na yung itsura when you apply powder. And if you are an oily girly, set mo din yung T-zone mo. Yung madalas na nag-oil up sa'yo. So, sa akin, dito yan, middle of the nose, dito sa forehead, chin, kaka dito, under the nose. Contour natin kanina, dadaanan din natin with powder. You can also use, kung hindi contour powder, bronzer to give warmth to your face. So, kung saan nyo nilagay yung cream kanina, daanan nyo lang ulit ng powder and tignan nyo kung gaano nagle-level up yung ating makeup. And itong step na to yung nakakatulong para mas lalong tumagal, tumibay yung inyong makeup. Blush. Kung gusto nyo namang skip yung mga cream products, pwede naman kayong dumiretso dito sa powdered products. Gawa kayo ng sarili nyong step-by-step makeup routine. Ito ay isang guide lamang para mas mabilis ang pagmi-makeup ninyo and para mas makapag-practice pa kayo. Okay, next is highlighter. This step is optional pero para makita nyo lang. Ito ilalagay nyo sa mga points kung saan kayo madalas tinatamaan ng ilaw or araw. Careful lang din dito, especially if you are oily kasi magmumukha kang lalong oily if nagkamali ka ng placement. So, this is an optional step. Apply tayo ng makeup mist, pwedeng setting spray, kasi eto na yung part na magbe-blend na yung ating pinaka-makeup. And then, we'll go to the lips. Lips, may option kayo if you want to use lip liner. Usually, hindi na ako nagli-lip liner, but for the sake of this video, mag-apply tayo. Especially if manipis yung labi nyo, katulad ko. Pero alam nyo, kung meron akong ipapa-enhance sa mukha ko, parang ito yung gusto kong itry. Gusto kong magpa-lip fillers. Kasi nga nipis ng labi ko. Ayan. Choose your favorite lipstick. Alam nyo na to. This is my favorite lipstick, yung Maybelline Vinyl Ink. Long-lasting, non-drying, and ang ganda ng color. Diba? My lips but better. So, let it dry. Huwag mo siyang haharutin. Ganyan lang. Tama na natin sa makeup routine ang ating perfume. So, choose your favorite fragrance para hindi lang tayo maganda, mabango din tayo. Sundan nyo ba? I hope na sundan ninyo, ha? Kasi step by step makeup tutorial na to, ha? Yan, and then check nyo lang sa salamin at sabihin ninyo, ang ganda-ganda ko. Ganon! Practice lang everyday. Huwag matakot mag-makeup.